dito po sa nakalipas, ito pong recruitment naman nila ngayon, meron po ba kayong impormasyon? Nag-iba ba sila ng pamamaraan sa pag-recruit? Kamusta yung monitoring nyo po sa mga sources po ninyo? Sa klase ng kanilang recruitment ngayon, muli ba silang sumigla? Mas nagiging open ba sila? Doc? Nagiging desperado sila. Kasi nga, alam na ng tao kung sino sila. Yung kanilang proteksyon ay yung mga maskara nila, 'di ba, na human rights activists sila, 'di ba, or volunteer teachers sila, or madre sila, pare sila, etc., etc., 'di ba? Malaking bagay na natanggal yung mga maskara nila. So mas desperado sila ngayon, pero never underestimate a desperate organization, a terrorist and criminal organization na tuloy-tuloy at walang humpay ang pag-recruit ng mga anak natin, na kahit na Sabado, weekend, yung mga anak natin, mga magulang, yung mga anak ninyo, siguro mga taga-PUP ito, no, idinadala sa BJMP, at pagkatapos doon nire-recruit. Sino ang kumakausap sa kanila? Top cadres ng CPP, the most powerful in their hierarchy. We're talking about Vic Ladlad, Wigberto Villarico, Adalberto Silva, lahat ng mga yan. Yung kausap ng mga anak natin ay mga buitre, at pinapayagan ng BJMP yung mga anak natin. Kahit na anong eskwela yan, kahit medical schools, nire-recruit sila, UERM, PGH, lahat yan nire-recruit ng CPP. Wala silang, kasi nga talagang wala na silang ma-recruit, pero on the ground, ang naririnig ko, talagang nag-activate sila yung sa mga indigenous peoples ulit, na medyo mahirap, kasi hindi mo kailangan magsinungaling tungkol sa gobyernong ito para magalit ka sa gobyerno. Sabihin mo lang yung totoo, magnanakaw si Marcos, 'di ba? Yun ang, tapos nakikita mo, hindi naman kayo pinagsisilbihan. Ganun yung mga sinasabi nila noon sa mga kababayan natin, kung kaya't lumaki itong problemang ito. Tingnan niyo yung gobyerno, oh. Hindi naman kayo pinagsisilbihan. Wala kayong eskwela, wala kayong farm to market road. So dito na lang kayo sa amin. Dito na kayo sa lugpungan schools namin, libre. O, di ba? So madaling maniwala noon. Kaya sinabi sa amin ni PRRD, kung gusto ninyo itong matapos, itong salot na ito, magsilbi tayo ng maayos. And he was correct. Good governance. He was so correct. Ang galing-galing ni PRRD. Kasi umaakyat ako sa bundok noon eh. At yung sasabihin mo lang, no, na bakit wala pa yung eskwela dito, tapos may eskwela na. Alam mo, agad-agad magsusurrender yung mga yan. Lahat talaga, you're going to win them over to the side of the government, kasi ang government ay nagsisilbi. So we have a problem now because we have a president. This man in Malacanang did not run to serve the Filipino people, but to steal from us every centavo that he can really suck out of this country. He will do it. So we have a problem. We have a big problem right now, but hindi naman sila mapapabuti, di ba? So yung mga kababayan ko na sinasabihan kayo na ang gobyerno hindi nagsisilbi, kaya dito lang mag-NPA na lang kayo, lalong sasama ang buhay ninyo. Magtiis lang tayo hanggang matanggal yan. Matanggal yung salot na president na yan. Tapos ayusin natin ang gobyerno.